Hi, Aries. Hello. Love again. Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan o sa paanong paraan kayo magkakaroon ulit ng koneksyon? Yes po. Yung energy na kukunin natin, guys, this is between this month, November to December 2024. We'll see kung meron bang manunumbalik or magbabalik. Sino kaya ito? I do not do predictive reading kung sino, kailan, saan. Still, mensaheng gabay lamang po. And relationship-wise tayo, guys. Okay? Hindi dahil, hello, love. About sa love lang ito, hindi natin pipigilan kung ano yung pwedeng umangat. Pwedeng ito ay may patungkol rin sa ilang sektor ng inyong buhay. We'll see. We'll be straightforward, Aries. Hello, love again. Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Message? Guidance para sa mga Aries derechahan. Sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? November to December 2024 energy. May umangat na. The 8 of Wands. Okay. At pa tayo? Aries, sino itong taong magbabalik sa inyong buhay? Saan or sa kung paanong paraan kayo magkakaroon ulit ng connection? May umaangat pa sa aking kamay. The 8 of Wands. This one is in reverse. Regardless, this time, the 3 of Cups. And the Strength card. Okay, nagaano siya. Ayan. Tayo ay live na live sa YT, guys. Babalikan ko kayo maya-maya. Sino ito? Reversal po ang energy. Pwede itong mag-apply sa'yo or sa isang tao sa inyong buhay or ilang tao. The 3 of Cups. Maaaring ito po ay parte ng ilang kaibigan from the past or pagdating sa inyong network, social network, groups, friendship. Yes po. Nagbibigay din yung strength. So maaaring mayroong reconnection, reunion sa isang party, event. Since mag-holiday season na, ayan na, dito na tayo, may ilang magbabalik talaga sa inyong buhay. 8 of Wands, maring merong uuwi, magbabalik mula sa ibang bansa, or kayo itong, yes, may word na surpresa. Maring merong surprise or unexpected ganap ito. Okay, na kung saan kayo ay mabibigyan ng opportunity para mag-connecta ulit sa ilang taong itong malapit sa inyong buhay. Nag-highlight ang ilang network, social groups, friendship, o your siblings. Kung meron kayong mga kapatid, cousins, relatives, general yung message for Aries. Pero may travel tayong nakikita. Maaring ito ay uuwi or kayo itong uuwi. Ano daw yun? It doesn't matter kung ito ay long distance or international abroad. Pero may ilang ganapan dito kung saan ay parang may pagkatatag ng connection na ang ganda. Pwede rin po, since Strength card, ayan, may papuso pagdating sa inyong mga love life. Okay, 8. May pagka-intense and extreme yung ating nakikita. Mag-add tayo, diretsahan lang tayo sa reading natin ngayon, guys. Ano bang kailangan marinig ng mga Aries? Sino itong taong parating or magbabalik sa kanyang buhay? Sa anong paraan? Ito na. Kayo na mismo to eh. Oo. Aries, baka kayo yung uuwi. Okay. Pero regardless, reversal, at hindi po kailangan mag-apply yung pinaka-sign, pero kayo na yan. Yung energy ng Aries ay very fiery. Ayan. Andito yung excitements. At parang umaangat yung pagiging life or light of the party nyo. Kayo itong hinihintay ng ilan. Nakigat kayo napupunan. Nakikita the Strength card. And ano ito isa? Jupiter. Planet Jupiter. This is about travel din. Napakagandang indikasyon na may ilang reconnection. May pagyaman. Jupiter is the planet of luck, expansion, wealth. Okay, lahat. At ilan pang magagandang definisyon ni Jupiter. So, may paglawak po ng ilang ganap ngayong November, December. Pwede kayo mag-meet. Sabi ko nga, okay. Lalo pa kung magiging bukas ka sa ilang possibility. The 3 of Cups is here. Party invites. Okay, reunion, pagdating sa ilang schoolmates, college friends, dito yung pumapasok eh.
Okay, Jupiter. May magandang possibility. Yes po, dito rin about sa education, religion. So why not? Pwede kayo magkita sa simbahan. Ayan, baka merong something ganap dyan. Or travel. Diyan din po sa Jupiter yun nagka-highlight. Ito yung umaangat. Someone na meron na kayong connection from the past. May pagbiyahe pa nga. May magagandang possibility. With Jupiter, dyan pa lang, panalo na. Maganda ang pagkikitang ito. May ilang paglawak or pagyaman ng connection. November to December 2024, yan ang mag-hello love again para sa inyo, Aries. Hi, Taurus! Hello, love again. Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan o sa paanong paraan kayo maaring magkaroon ulit ng connection? Yung energy po natin kukuhanin sa baraha ngayon ay from this month, November to December 2024. Okay, we'll see. Hindi man ito patungkol again sa hello love. Napakalawak ng relasyon. Hindi natin pipigilan kung ano man yung pwedeng umangat sa iyong baraha. We'll see. Sino ba ang taong magbabalik sa iyong buhay? Will be straightforward. November to December ito. November to December 2024. Taurus, guidance para sa mga taong ito. Message. Anong kailangan marinig ng mga Taurus? Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Uy, may bumagsak na. Diretsahan po sana. Uy, meron ulit. Isa-isa. Ayan. Ayun, hindi ko napapakita yung pag-shuffle, guys. Kasi, nandito ang camera. Live na live po tayo sa ating YT. Medyo struggle. So, huwag kayo mag-alala. Shuffle natin itong mabuti. Hindi ko tatamisan. Taurus, sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan or sa anong paraan? Paanong paraan? Uy. Sandali. Gusto ko pang mag-add. Taurus, eto na. Ayan. Sandali. The Two of Pentacles ay narito. Temperance card. The Four of Swords, Temperance, Four of Swords, both are in reverse. And the Knight of Swords. Napaisip si Moon siya dahil para bang ito, general reading tayo, Taurus. Hello, love again. Kamusta? May naisip ba kayo sa kamusta? Kasi parang Two of Pentacles, Knight of Swords, love. Ito pwede itong someone kasi kamusta? May pera ka ba dyan? Pwede bang manghiram? Parang ganon. Parang ganon yung energy na nakukuha natin, Taurus. May mga ngamusta. At ito ay may kaugnayan sa pera. Alam ko, love reading, sana tayo. Pero general message, sabi ko nga, hindi natin pipigilan yung ilang bumabagsak. Yun yung una kong nakuhang mensahe. Ito reversal, okay? Maaring ikaw yung higad na kukonekta or merong isang someone. In regards ito, may patungkol sa pera. If ever hindi, okay, someone na napagod kayo. Kita mo, may puso dito. Someone na napagod sa kakahintay or siya, and this time, magiging ready na. Ito naman, bumawi sa pangalawang message. Taurus, merong gustong bumawi. Or merong magbabalik talaga, papunta na siya sa inyo. Lalo pa kung ito'y nakapahinga na, naipahinga na yung puso, or naibalanse na yung ilang sa mas praktikal. Pagkukulang, pagkautang, ayan, tayo po ay general reading, pero meron at merong parating na maaring konektado po sa ilang enerhiya na ito na nailabas physically, mentally, emotionally, or even financially. Someone na naging malalim. Napagod meron at meron ditong pagkapagod. And this time, parang naiinip na at why not? Knight of Swords, kita mo siya tumatakbo pa. Nagmamadali na pumunta sa'yo. So, saan yun? Saan yung possible
paanong paraan. Okay, kayo pwedeng magkita ulit. Why not? Ayan, meron tayong motor na nakikita. Or sa mas praktikal, sa daan. Or dito, sa inyong mga comfort zone. Or anything na may kaugnayan sa money. Okay, sa bangko ba ito? Ayan, practical lang tayo. Sige, add tayo. Sino ang taong ito na magbabalik para sa mga Taurus? Ayan na, agad-agad. Agad-agad, Taurus. May bumagsak na to. Ayan na, ito na Pluto and Mars. Yung energy. Pluto is about money. May pagka-intense. May ilang changes na. Okay? Intense, extreme yung feelings. Someone na naalayan nyo na actually pareho to. Hindi ko na i-mention kasi baka sensitive si YT sa salitang SEX. Dito po yun. Meron nakapag-invest nung ganon. Yung energy physically, yung affection, and dito, parang hinahanap-hanap or hahanapin ito ng taong ito right now. Someone from the past. Nagkaroon din kayo ng ilang imbalance, conflict, tension, pero parang yung energy nagbabalik. Okay? Nag-iinit. Mars is a planet of energy, action, yung pagiging action-oriented. Ayan. I feel na merong renewal, reconnection, reconciliation for some of you. Kasi nagiging handa na ang mga sitwasyon. Physically, mentally, emotionally, or even financially. May pagkainip pa nga. Okay? Mars and Pluto, renewal, para bang rebirth, may mga bago kayong, pwede kayong may bagong maramdaman, or siya ito, patungo na sa'yo siya, moonshot, patungo na siya sa'yo ulit. Okay? Ayun ang may iwan natin. Hello, love again. Ito yung message, diretsahan lamang tayo para sa inyo. November to December energy 2024, Taurus. Hi, Gemini! Hello, love again! Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan o sa paanong paraan kayo magkakaroon ulit ng connection? Well, see, yung energy na ating hihingin, this is from November to December 2024. Okay? At napakalawak ng usaping relasyon, hindi natin pipigilan kung ano yung pwedeng umangat sa iyong baraha. Hindi man ito agad-agad tungkol sa pag-ibig, tayo po ay general reading. We'll see kung anong kailangan marinig ng mga Gemini ngayon. Hello, love again! Hello, love again. Sino ang taong magbabalik para sa mga Gemini? Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Message? Gemini will be straightforward. Sino ang parating sa'yo? Saan or sa paanong paraan kayo magkikita ulit? Ang sipag, kakabagsak lang yan actually. The Two of Pentacles. Saan o sa paanong paraan kayo magkakaroon ng connection? The Ten of Cups. Sige, add pa tayo. Sino ito? May sumasama sa aking kamay. The Page of Cups. Ito na. And the Fool. May sumasama pa. Fool and Eight of Pentacles. Isa-isahin po natin. Gemini. Okay. Tayo ay live na live sa ating YT. Babalikan ko kayo maya-maya. We'll be straightforward lang naman. Two of Pentacles, Eight of Pentacles, Page of Cups, Ten of Cups, the Fool. Okay. Ayun, napaisip si Moonchild. Ito ay someone na merong mutual feelings. Or, somehow, ito ay konektado from your past relationship. Yes po. Okay. Andito yung love, yung romance, and the Fool. Parang aangat yung excitement, merong magbabalik. At maaring ito ay konektado rin po sa trabaho or naging trabaho, timeless din ko yung ilang messages, okay, pwedeng nagganap na or magaganap pa lang or magbibigay daan itong ilang malalapit sa inyong mga puso, pamilya especially, or merong mabubuong pamilya, why not? Para sa ilan na sinubok ng tadhana
Kumbaga, tinest yung inyong relasyon. For some of you, general message po tayo. But ngayon, more on an ex po ito. Ex-lover, ex-partner. If ever wala pang experience from love before or relationship, pwede po itong mag-apply sa matatawag mong partner, the Eight of Pentacles, Two of Pentacles, partner in business or partners in life, maging ano pa man yan. Ayan, merong mabubuong connection or reconnection po agad-agad. At dito mabubuhayan kayo ng enerhiya na maituwid ang mga sitwasyon sa mas balance, mas attached, mas happy. Okay? Ayan, umangat, diretsahan. Add tayo ng message para sa inyo. Gemini, sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? Hello, love again. Guidance po para sa mga taong ito. Message. Gemini, sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? Uy. Libra and air. Isa lang to. Bilang ang mga Libra is an air sign. Hindi po kailangan yung pinaka-sign. Okay, yung energy lang po ng Libra. And it's all about relationship. Libra is in the 7th house astrologically, okay? 7th house of relationship, partnership, or even marriage. 10 of Cups para sa mga kasal na or meron ng sariling pamilya. Meron ako nakitang mawo-workout pa na relasyon or merong i-workout ulit na relasyon, merong magbabalik. At parang naghahanap ng new beginnings to full, bagong simula sa inyong connection. Love is in the air. Air sign. Love, love, love. It could be an ex-lover, again, ex-partner, or matatawag niyong ex-partner in life. Ito yung umaangat. Hello, love again, para sa inyo, Gemini. Hello, love again, Cancer. Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan o sa paanong paraan kayo magkakaroon ulit ng connection? Yung energy na ating hihingin, yung messages, this is from November to December 2024. We'll see kung anong may iwan ng baraha para sa inyo. Will be straightforward po. Napakalawak ng usaping relasyon. Hindi natin pipigilan kung ano yung pwedeng iwan ng baraha. Okay? Pwede isama na natin yung ilang sektor pa ng buhay. Okay? Cancer. Hello, love again. Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Message po sana. Diretsahang sagot para sa mga Cancer. Message. Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Cancer. Guidance. Message para sa mga taong ito. Cancer. Sino ang taong magbabalik? Saan o sa paanong paraan kayo magkakaroon ulit ng connection? We'll see. Okay, may bumabagsak na dito. Hindi natin pipigilan. Cancer. Uy. Sandali. Ito na. May ilang cards na dito. Isa-isahin natin. 6 and 6. Both are in reverse. 6 of Pentacles. 6 of Wands. Hindi naman ibig sabihin ay hindi na agad okay. Okay? May kalakip lang po ito na mensahe. The King of Wands, Page of Pentacles. Ang dami. The Tower. And the Two of Wands. 4 of Swords. Ang dami, guys. Hindi natin ito pipigilan. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Guys, maaring ito ay unang-una kong napuna ay may kaugnayan po sa inyong 6-6. Okay. Buhay trabaho. Kung saan nandoon ang inyong serbisyo. Kung saan kayo nagbibigay ng natural na service niyo sa buhay paggawa, especially. So, someone, maaaring merong reconnection, reunion, ayan, na may kaugnayan sa pera rin, kung saan kayo pwedeng kumikita or work-wise, service. Maaaring ito ay someone, kung paanong paraan, may kaugnayan sa work. Or may ilang workmates, teammates na magbigay daan para makarating ito sa'yo. The Knight of Swords, the King of Wands. Maaaring para sa ilan naman, ito ay nasa ibang bansa, okay? Pero may distance, kung hindi naman
international matters ito or anything na may senaryo sa ibang bansa, kahit over the net, may hi and hello tayong nakikita. It could be unexpected. The tower ay narito. Okay? Or, sa mas practical pa, why I'm getting a message na ito'y someone na could be positive or negative po, okay? Nakatensyon nyo. If ever meron kayong nakatensyon, nakatrabaho before, or workmates, teammates, ganyan. Kumbaga may ideya kayo para sa ilan. This time, maaring ito yung energy, merong reconciliation for some of you. Ayan, mabibigyan ng opportunity para wakasan kung ano yung hindi kagaanan from the past. So, merong pagbabalik tanaw, pagbabalik para may maayos, resolution, para naman sa ilan. Okay, maaring ito ay may kaugnayan din. 6 and 6 astrologically, actually, since nag-highlight din si 4 of Swords dito, may pagkapagod. Someone na saang paraan or paanong paraan kayo magkakaroon ng connection ulit. Anything na may kaugnayan, ito hindi isang medical advisor ang Moonchild, na may kaugnayan po sa health. Napakalawak niyan. Pwedeng sa hospital facility kayo magtagpo or sa mga healing services pa, pwede rin. May ilang ganap dyan. Or meron talagang healing tayong nakikita. Kaya na-mention ko rin yung pag-aayos. Merong recovery. Okay? So may hugot tayo dito. And this time, ayan ang someone na umaangat. In regards, ang lawak una dyan, work, money, travel, yung nakatensyon nyo if ever from the past Cancer. Yung tension could be related din po sa buhay relasyon. Okay? Yung hindi naging healthy, hindi naging tama or wasto. Maaring merong gustong mag-reach out na isang tao from the past para makahingi ng closure, reversal yung energy, or makahingi ng tawad para magkaroon ng healing at tumaan kayo sa mas magandang, alam mo yun, makamit nyo yung comfort kahit sa inyong mga sarili-sariling buhay. Okay? Ito yung umaangat. May hugot. At tayo, Cancer. Sino ang taong ito? Hello, love again. Sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? Cancer, ayan na. Uy, Saturn, Virgo. Alam nyo ba, 666. Okay. Virgo is in the 6th house of health. So, yung mga naging unhealthy na connection from the past, maaaring merong manumbalik unexpectedly. Or it could be a surprise. Parang gugulatin kayo. Yung ilang naging challenge before, planet Saturn is here. Naging challenges or difficulty nyo. Parang merong reconciliation po tayong nakikita. May pagharap dito sa ilang kamalian before for some of you para mas mapaangat na yung healthy connection. Again, kahit over the net lang po ito kasi umaangat yung international agenda dito. Ito yung umaangat. Saturn is the planet of difficulty, challenges, restrictions, limitations, and Virgo, yung energy lang po ng Virgo, hindi kailangan mag-apply yung pinaka-sign. This is about the health sector. Opo. So, napakalawak niyan. And yung service na aking naiiwan sa trabaho, dyan din po yun, guys. Parang kinaklarify lang tayo. So, anything na may kaugnayan sa kung saan kayo nagtrabaho before, pwede rin. O ilang nakatrabaho nyo, kung saan nakatensyon, Saturn, yung nagkaroon ng ilang gap or conflict, tension, kung saan dinidisiplina, at ngayon mas mapapangat yung maturity. May pag-aayos tayong nakikita. Hopefully, if ever mag-apply man yon,
add ko to since nag-highlight 666 yung pagka-healthy. Ito yung sanang paangatin, tulungan ng sarili, or mapaangat ng yung person. Parang meron gustong humingi ng ano eh. Sorry. Why ganun yung nakikita ko? Sana mas mapaangat niya yun. Or ikaw ito, reversal. Pero dito pumapasok din ang ilang pets. Okay? If ever pet lover, sino sa inyo, meron ka bang naalalang pet lover? Diyan din kasi yun pumapasok. Ma-add ko lang po yun. Okay, sa anong paraan? Baka dyan kayo magkita, may kaunahan sa mga hayop. Baka sa zoo ito. Ay, why not? Coconut, ito yung umaangat. Hello, love again. From November to December energy, 2024 po ang ating hiningi para sa inyo. Cancer. Hi, Leo. Hello, love again. Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan? O sa paanong paraan kayo maaring magkaroon ulit ng connection? Yung energy na hihingi natin sa iyong baraha, this is from November to December 2024. Napakalawak ng usaping relasyon, love life. Hindi man ito diretsahan tungkol sa pag-ibig, hindi po natin pipigilan kung ano man yung pwedeng maiwan ng baraha para sa inyo. Will be straightforward, Leo. Hello, love again. Sino ang taong magbabalik sa inyong buhay November to December 2024 energy message? Leo, sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? Guidance po para sa mga taong ito. Diretsahan po. Ayan o. Uy. Add pa tayo dyan. Leo, mensaheng kabay po para sa mga taong ito. Guidance. Sinong taong babalik sa iyong buhay? May bumabagsak na pa isa-isa. 7 of Cups, the Star, saan? Or sa paanong paraan? We'll see. Leo, the Magician. The Star na, the Magician pa. Parang, Sige, ayan na. Pumpol na. So, isahin natin, 7 of Cups, Leo, the Magician, the Star, Temperance card reverse, the 10 of Swords reverse, and the Page of Wands reverse. So, nakakuha man po tayo ng ilang reversal cards. Hindi naman ibig sabihin agad-agad ay hindi na okay. The Star, the Magician, 7 of Cups, someone na pinakilig kayo. Or maaaring pinapakilig na kayo ulit ngayon by the time na napakikinggan mo ito, Leo. Magical. May spark. Parang hindi maarok na pakiramdam. Magbabalik ang taong ito sa inyo. Dahil andito ang, yung puso. Yung nararamdaman. For some of you, ito para sa ilan, ay nakaranas na kayo ng ilang pain sa connection sa taong ito. Nagkaroon ng hindi pagkabalanse. Nasaktan. Yes po. Para bang nagkaroon ng ilang issue, drama, conflict. Pero ngayon, handa na ulit harapin. Parang hinihila siya or hihilahin siya patungo sa'yo. Reversal yung energy, okay? Pwede itong somehow dama mo rin. Hihilahin na siya ulit. Or kayo, yung nararamdaman nyo. 7 of Cups. May ilang plano na kung paano siya magbibigay ng aksyon. Overwhelming lang sa pakiramdam. Para ba kasing new beginnings. Parang merong renewal. Merong pwedeng kumontak sa inyo anytime soon, November, December. Kasi alam niya, meron siyang ilang realizations din or napaangat yung lessons learned mula dito for some of you na meron talagang pinagdaanan, may hugot na sa buhay, relasyon or connection ito. Parang naiinip, nagmamadali na makarating ulit sa'yo or maipadama sa'yo yung alam niyang
deserve mo sa relasyon. The Magician, kompleto Ricardo yung pakiramdam. Handang-handa ito sa'yo. Someone na mahal mo o mahal ka, reversal. Or hindi man naging perfect nga kasi meron tayong nakikita ilang dagok dito. Hindi po naging madali. The Ten of Swords reverse. May ilang challenges. Maybe itong someone na ito ay talaga namang may isip ka. Hindi mo pa man yan ma-realize. Kasi ikaw yung, sa'yo niya naramdaman, yung kilig factor. Yes, guys. May kilig, may spark. Leo. 7, the star. Pangarap. Someone na pangarap. May pangarap sa inyong dalawa. Yun lang, kasi para sa ilan, hindi ito napanindigan before and this time gustong makabawi. So ano pa rin ito? Sino to, Moonchild? Relationship-wise pa rin, love life, nag-highlight dito. Or someone na kung saan ay pwede rin, pagdating sa inyong mga napakalawak, may kaugnayan sa travel, sa work, or sa mga extra activities nyo, pwede rin, yung mga hilig nyo, yung mga pangarap nyong gawin. Andito lahat, pagdating sa media, arts, music, yes po, pwedeng may kaugnayan doon. Travel, as I've mentioned. Marami na kayo, marahil kaya ang daming bumagsak yung indikasyon. Marami na kayo, para sa ilan, may ilang pinagsamahan na magaganda. At the same time, may ilang tension din tayong nakikita. But anyway, aking uulitin, andito po yung love, yung affection, yung passion, nag-iinit. So, hindi imposible na siya magbalik. Last 2 months, November to December 2024, hello, love again. Ang drama natin dito. Leo, ano kailangan yung marinig? Sino itong taong magbabalik sa iyong buhay? Clarify lang natin itong ilang bumagsak. Sino itong magbabalik sa inyong buhay? Guidance po. Ayan na. Leo, this is your planet ruler, the sun. Leo is ruled by the sun. Yung energy, parang mas maliwanag, mas young at heart, or aangat yung pagka-childlike, na nasugatan man kayo before, nasaktan man kayo, or nasaktan nyo man ang bawat isa noon, mapapaangat nyo yung enerhiya na para kayong isang bata, na, yes, nasugatan kayo noon, pero mabubuhay yung, magiging ready kayo ulit sa bawat isa or itong taong ito. Ano man yung maging outcome, magiging ready siya. Positive or negative, masaktan man siya ulit, ready siya ulit na iala yung enerhiya. The sun, planet of energy, positive ito. Leo, kayo na mismo to. Venus, the planet of love, sabi ko na, beauty, attraction, magical, yung pakiramdam na umaangat. The star, the sun. Ikaw, ang may kanta yan eh. Ayan. Hoy, na-mention ko yung music ha, for some of you. Pagdating sa kung saan kayo nag-iinit, the sun, yung energy, kung saan kayo nagiging masaya, napakalawak yan. Kung saan umaangat ang inyong mga pusok ng natural. At yan marahil hinihila itong taong ito pabalik sa'yo. Kasi sa'yo niya nakikita o nararamdaman yung pagkakompleto. Okay? Pero alam ko for some hindi ito possible. Tayo ay general reading, lalo pa kung nasa isang relasyon na ang taong ito. Why I'm getting a message na ganun. Naaring tahimik lang ito na yung puso niya, okay, tahimik lang na nag-i-spark para sa'yo or nag-iinit para sa'yo. Yung attraction, andito po. Na-attract sa iyong ganda, kakisigan, sa iyong dating. Andun pa rin yung paghanga. Okay? Ito yung umaangat. Hello, love again para sa inyo. November to December 2024 energy ang ating hiningi. Leo.
Hello, love again. Virgo, sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan o sa paanong paraan kayo magkakaroon ulit ng koneksyon? Yung energy po na hihingan natin para sa inyo, this is from November to December 2024. Ayan. Hingi lang tayo ng ilang exact messages para sa inyo. Hindi natin pipigilan kung ano man po ang pwedeng umangat. Napakalawak ng ilang sektor natin sa buhay, relasyon, pag-ibig, especially. Pero we'll see. We'll be straightforward po. Virgo, sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Hello, love again, Virgo message. Para sa mga taong maaring makapakinig nito, sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? November to December 2024 energy po. Para sa mga Virgo, sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Ayan na, kumpul na sila. Hindi natin ito pipigilan. Isa-isahin natin. Hoy! Bakit 7 of Cups na naman to? Knight of Cups. Ayan na. The Knight. So ito na, ipapasok na natin agad. Wala nang mekos-mekos pa, Virgo. This might be someone na matatawag mong knight in shining armor. Wow! Ay, may ganun. Ito na. Seven is about relationship and justice card. So, partnership, relationship area, Knight of Cups. It could be an ex. Yes po. Ex-lover. Okay. Ex-partner. Sa partnership, if ever hindi mag-apply yung nakarelasyon nyo, pwede po ito ay yung commitment pagdating sa business or matatawag nyo pong partner in crime or partner in life. Ayan. And this time, I will be honest, maaaring merong ilang kumbaga nagninilay-nilay pa to, reversal lang energy. Pwedeng ikaw mismo ang umaangat na enerhiya rin. Kung saan nagiging ready sana. Maibalanse para maiwanan yung hostisya. Ito. Yung justice sa inyong connection. Could be about marriage din po. Okay? Or family. Ilang sektor sa pamilya. Ex-husband, ex-wife, or ilang relatives. Yes, pasok na natin yan. Napakalawak kasi, more on relationship ang umaangat sa inyo. Or ilang taong naging malapit sa inyong puso. Okay? May ilang reconnection, reunion, or even reconciliation. May pag-aayos po. Or for some, maaring ito ay isang taong manliligaw, pero nabasted nyo before, or kayo itong parang naiwan sa ere at pwedeng merong magbalik anytime soon. Napakalawak. Just only take what resonate. Ito yung umaangat agad-agad. Kung saan or paanong paraan, maaaring ito'y related sa kasiyahan. The Knight of Wands, party, events. Ayan, dito na tayo sa holiday season. May ilang Christmas party or reunion talaga. Or may kaugnayan sa governments. Justice card is here. Mai-add ko lang yun. Or partnership, sabi ko nga, negosyo. Mapa-business event man ito or social events. Ito yung umaangat, agad-agad, kuha tayo ng additional, clarify natin ito. Virgo, sino ang parating or pabalik sa inyo? Sino ang parating? Ayan. Yan ang umangat. Uranus and the moon. The moon. Merong attachment na talaga. Naging malalim. Or anything regards sa yung roots. Sabi ko nga, growing up kung sino ka, family, it could be unexpected. Itong pagbabalik ng taong ito, planet Uranus. For some, parang may pagka-unusual or medyo weird ito. Bakit nandito to ngayon? Parang ganon. Bakit nagbabalik to? May pagtatanong na ganyan. Pero the moon, may pagka-malalim. Okay?
nagiging malalim ang taong ito or ikaw rin. The Knight of Cups, sabi ko nga, yung Knight in Shining Armor na matatawag. Pabalik to, may dala pang ang bulaklak. Maaring na delay lang. May ilang delays lang guys. This one is in reverse. But regardless, tayo ay general reading. So ayun ang umaangat. May pabulaklak, may party, or magbigay daan ng ilang pamilya or kamag-anak, relatives patungo sa taong ito. Why not? Kung magiging bukas kayo sa ilang posibilidad, baka magtagpo kayo ulit together. Ito yung umangat, Hello Love Again, November to December 2024 energy para sa inyo, Virgo. Hello Love Again, Libra. Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan? O sa paanong paraan kayo magkakaroon ulit ng connection? Yung energy po na ating hihingin, this is between November, yes po, ngayon pa lang, November to December 2024. Hindi rin natin pipigilan kung ano man yung pwedeng umangat na messages, napakalawak ng usaping pag-ibig, relasyon, kung ano man ang aangat, we'll see. We'll be straightforward, Libra. Hello Love Again, sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? Message? Libra, guidance po para sa mga taong ito. Anong kailangan nilang marinig? Straightforward sana, Libra, sino ang magbabalik? Saan or paanong paraan kayo? Yun o, kumpol na sila, ayan na. Nagpapakita na sila. Sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? Libra. Ayun na. Uy. Isa-isahin po natin. Three of Cups ang unang bumagsak. Pasok na sa banga ang ilang. Napakalawak niyan dyan pa lang. Friendship. Friendship. Your siblings. Cousins, relatives, yes po, pasok na dyan. Or ilang neighbors. Pero Three of Cups, more on sa inyong network, social network, friendship sector. Maring merong reunion, reconnection sa mas practical. Ace of Swords, isa-isahin po natin. Five of Cups, okay, for some of you. Para sa ilan, okay, hindi kailangan mag-resonate ang lahat ng bagay-bagay na nami-mention ni Moonchild. In reality, Libra, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba pa rin po ang bawat isa. I feel na kung meron man kayong nakatensyon, sa ilang aking na-mention yung una. Relatives, siblings, your cousins, neighbors, friendship, napakalawak, merong pag-aayos, okay? Merong hihingi ng tawad or kapatawaran, may forgiveness, may pag-move on para sa bagong simula na naghihintay para sa inyo, Libra. The Eight of Swords, reverse. Ganun din yun. The Three of Swords. Ito na. Ito yung nag-mention kung medyo may puot. For some of you, maring kailangan na ng closure. Merong someone, okay? Para sa ilan na dumaan sa 3 and 3 ang umangat dito. Dumaan sa third wheel, third party situation. Maring merong magbabalik na involved sa part na yan. Okay, para sa ilan. In the Moon, ito na naman si The Moon ni Moonchild. May hugot, may pagka intense or extreme yung emosyon once na magkita na kayo. Or ayan, nung gumagalaw yung camera natin, patawarin, Libra. Pero, ayan, para sa ilan lang naman po, na merong pinagdaanan kasi umaangat dito ang pusong sugatan. Ito, could be physically, emotionally, mentally, or even spiritually. Parang hirap mag-move on. Maybe this is a sign na kung hindi nyo man natanggap para sa ilan, yung tamang pagtrato or closure sa isang tao, maaaring ganito rin yung naisip parating nun yung taong yon. Gusto niyang mag-move forward ka. So you can totally move on. Parang ganun. May kasiyahan, definitely. Maaaring yan yung ilang magbibigay daan, yung ilang aking na-mention, para magkita kayo ulit nito. Could be an ex-lover. Yes, pasok sa banga. At tayo, derechahan lamang, sino ang taong magbabalik na ito?
para sa mga saan? Libra. Ayan na. Uy, Aquarius. Mercury. Mercury, 3 and 3, umaangat. Yung energy ng Gemini. Again, hindi po kailangan umayon yung pinaka sign. Yung energy lang din ng Gemini, Aquarius, yung nakikita ko dito. So, more on short travel, short distance travel, baka sa daan habang nasa biyahe magkita kayo nito. So may hi and hello, or pareho lang to, technology, Mercury, Aquarius, planet ruler is Uranus. This is about technology. So pwede kayong mag hi and hello rin. Hello, love again over the net. Using the internet, social media, may connection, reconnection tayong nakikita. May pag-angat ng inyong mga expression or ng inyong mga boses. The Ace of Swords or ng inyong mga attachment, your feelings, your emotions. The Moon. May hugot Libra, ito yung umaangat para sa inyo. Hello, love again, November to December 2024. Hello, love again. Scorpio, sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan o sa paanong paraan kayo maaring magkaroon ulit ng koneksyon? Will be straightforward yung ating hihingin na messages. This is from November to December 2024 energy. At hindi natin pipigilan guys kung ano man yung pwedeng umangat na mensahe sa inyong baraha. Napakalawak rin kasi ng usaping relasyon, pag-ibig. We'll see sino nga ba ang taong ito na magbabalik sa inyong buhay. Scorpio, message po para sa mga taong ito. Mensaheng gabay, sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? Scorpio, message. November to December 2024. Sino ang taong magbabalik sa buhay ng mga Scorpio? Guidance po. Scorpio. Message. Yun, tumatalo na. Umaangat dito. Hindi natin pipigilan. Uy, may nakita ko. Add lang tayo. Ayan na. Mga talon. Sige po, isa-isahin natin. We'll be straightforward. Ito yung nakita ko, the Lovers. This one is in reverse. Okay, but regardless, 9 of Pentacles reverse, 5 of Pentacles reverse, Ace of Pentacles reverse, and the 2 of Wands reverse. So, hindi naman agad ibig sabihin ay hindi na okay. Okay. So, ayun na. It could be an ex-lover, guys. Pero, I will be honest. Maaring hindi siya totally maging handa para sa kagustuhan niyang maharap yung kayo or ikaw. Ace of Pentacles. Meron namang opportunity. Pero for some kasi, maaring meron kayong distansya. May gap. Hindi ka mapuntahan. Nasa ibang bansa. Or talagang physically, mentally, hindi to attach doon sa connection nyo ngayon. The 2 of Wands, this one is in reverse. Merong ilang indecisions or may ilang laban sa buhay na hindi malagpasan. So, unang-unang umaangat dito, it could be an ex-lover, ex-partner, ex-wife, ex-husband. Yan na po yun. And sa true lang, gustuhin man, para sa ilan kasi hindi to agad-agad makakarating. Dahil patuloy na merong hinahanap na growth, merong hindi pa sapat, hindi pa kontento, ayan, diretsahan si Moonchild. Just only take what resonate po. Hindi kailangan mag-apply yan lahat. Para bang may ilang imbalances pa. Pero gusto nito sanang makarating sa'yo. May pagkamalalim, lalo para sa ilan na sinubok na ng panahon or ng ilang pagkakataon. Okay? For some of you, diretsahan tayo dun eh. 2, Ace, 9. Maaaring ito yung may pagkukulang sa inyo, pagkautang. Oo, maaaring merong ito reversal. Pwede ikaw ang mag-apply or sa yung person or sa taong ito, may pagkakautang sa inyo. Kahit sa simpleng enerhiya, hindi man ito may patungkol sa pera. Pero parang
Stuck up eh. Parang may pagka-stuck sa situation, hindi niya maharap. At dito napapangibabawan yung aking na-mention, indecisions, frustrations. Nagiging complicated ang mga bagay-bagay. Gustong makabawi sana pero parang ang hirap pa rin ilaban ng ilang sitwasyon. Ayan ang umaangat. In regards sa Anto Moonchild, money, opo, doon sa nailabas yung enerhiya, kahit sa simpleng enerhiya guys, yung investment sa relasyon or partnership. Could be about business for some of you if ever hindi mag-apply itong nasasabi ko, maiwan kong commitments. Ayan ang umaangat. May pagbabalik. Kahit sa simpleng hi, kamusta? May hiram ba ako dyan? May hihiram ba ako? Yung mga salitang kamusta, medyo nakakakaba. Ay, hindi. Kuha tayo. Diretsahan lamang, pero ito yung umaangat. Could be an ex. Lovers. Ayan, the lovers. Umangat na eh. Sige po. Additional para sa mga Scorpio, anong kailangan yung marinig? Kaya ayan na. Scorpio. Kayo to mismo. Kayo na to. Scorpio. Eto, hindi kailangan naman mag-apply yung kung may umaangat man na zodiac guys, yung energy lamang ng sign. Pero kayo na yan eh. Oo. Nasa Scorpio na tayo. Pero you're in the 8th house po. 8th house of, sobrang mag-a-apply, kaya marahil umangat din siya. 8th house of finances. And yung relationship na may pagka-intense, yes, andito yung affection or even passion. Yung guys, dito rin mo pasok yung salitang sex. So, maaaring may pagka-miss tayo nakikita. Gustong, parang nakasilay pa eh. Pero hindi makaharap sa'yo. Kasi nga may ilang laban. Gustong pumunta, marahil pwede, maaring may possibility na ito'y mag-hi and hello, love again. Pero hindi sa lahat. Kasi meron ako nakikitang komplikadong sitwasyon na kung saan ay hindi niya mabigyan ng pag-aksyon. Bakit ganon? The Taurus, yung energy lamang. Actually, Scorpio and Taurus, very compatible to. Pero yung energy ng Taurus is in the 2nd house po. Of income, money. So, maaaring meron talaga ito, yung value nyo, yung investment na naibigay nyo sa isang tao from your past or from the past. Na kung saan, sabi ko nga, hindi man ito may patungkol sa pera, kahit sa simpleng enerhiya, gusto nitong makabawi sana. Pero sa true lang, maaaring hindi sa lahat ng pagkakataon para sa lahat sa inyo, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba po ang bawat isa. Baka ang ilan kasi ay hindi pa handa. Kasi po, kulang pa. Okay? Wala pang sapat na motivasyon, inspirasyon, o hindi pa maharap yung kayo ngayon. Pero para sa ilan, pwede naman. Ito na yung umangat eh. Maring merong magbabayad. Or merong magpaparating sa inyo nung alam niyang deserve nyo, yung value nyo. Alam niya ang halaga mo. Okay, ito yung umaangat. Hello, love again. November to December 2024 energy para sa inyo, Scorpio. Hello, love again, Sagittarius. Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan o sa paanong paraan kayo maaring magkaroon ulit ng koneksyon? Yung energy po na ating hihingin, this is from November to December 2024. Hindi rin po natin pipigilan kung ano man yung pwedeng umangat sa messages para sa iyo. Napakalawak ng usaping relasyon, pag-ibig, we'll see. Anong kailangan yung marinig? Sagittarius, hello love again. Sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? Will be straightforward message. Sagittarius, guidance para sa mga taong ito. Sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? Guidance po para sa mga taong ito. Mensahe gabay, Sagittarius. Okay, may umagsak na isa. Guidance po para sa mga Sagittarius. Mensaheng gabay. Sino ang taong magbabalik? Ayun na. Mag-add pa tayo. Sagittarius. Taong magbabalik sa iyong buhay. Ayan na. Ito na. Isa-isahin po natin. Temperance card. The Ace of Wands. Both are in reverse.
the Strength card, the King of Cups reverse, the Five of Swords reverse, and the Star. Okay, so nakakuha man po tayo ng ilang reversal cards, hindi naman ibig sabihin ay hindi na agad okay. Pero itong tao maring magbalik sa inyong buhay November to December 2024 Sagittarius ay someone na maaring sagot sa iyong mga kagustuhan or kahilingan. The Star ay narito. Andito yung inyong mga hopes, your dreams, your wishes. Maaring ito yung sasagot sa ilang katanungan or nagpapasakit ng inyong mga ulo. Kita mo naman siya. Kung saan nagkakaroon ng ilang imbalances. Maaring merong pagbabalik loob. Okay? Merong mabubuhay ulit na enerhiya from the past. Okay. Strength card, the Star. Okay. Why I feel dito na parang ito yung someone na matagal nyo nang hinihintay, hinihiling, Temperance card. Parang nawawalan na nga kayo ng pasensya eh. Oo. Pero parang lilitaw siya. Lilitaw out of nowhere ngayong November to December. Para sa ilan sa inyo, may magpapakita, haharap na yung siya bilang isang individual sa inyong koneksyon, relasyon, someone na may kaugnayan sa trabaho. Parang merong ilang stress ako nakikita. Dito yung passion, yung init sa career. At dito nawalan siya ng, ito reversal, nawalan siya in a way ng focus or concentration sa kanyang ginagawa. At this time, handa ka na niyang balikan kasi alam niya na ikaw ang sagot sa kanyang mga dasal. Wow! Ikaw yung makapagpabalanse sa kanyang buhay. Ikaw yung kanyang kalma. Kumbaga. Okay? Parang out of the blue, mapapaangat yung strength. Mula dito sa aking ilang na-mention, okay? Or sa mga, yung kayo mismo, kung paano nyo hinaharap ang isang sitwasyon. Okay, bakit nakakakuha tayo ng energy? Parang, for some, okay, ito yung someone na merong attraction. May crush. Parang ganun yung energy. Kayo yung gusto nito. Attracted. Yung feelings, meron. At this time, parang ilalaban ka na niya. For some of you, andito yung pag-angat ng halaga mo. Or gusto ka nitong makamit na. Gusto ka na niyang makuha. Wow, makuha. Focus. It could be a second chance for some of you. May second chances or new chances, new beginnings. For some of you na merong nakatensyon sa relasyon, napakalawak. Pero umaangat dito. Yung love and work. The Star. Or kahit sa simpleng sabi ko nga, crashes ito. Bakit ganun yung energy na nakukuha ko? At the same time, may pagka, yes, playful and mature. So, syempre pa, just only take what resonate. Pero andito yung energy na mailaban ka, may manunumbalik. Kuha na tayo agad-agad. May may hugot sa Sagittarius. Pagdating sa inyong mga passion, sa inyong mga hilig, kahit sa mga matatawag niyong hobbies or kagustuhan, okay, hobbies or kung paano yung kayo sa trabaho or sa mga, kung meron kayong sports, activities, baka dyan kayo magkita. Baka yan yung paraan. Kung saan kayo higit na kakalma. Iba-iba kasi tayo kung saan kayo makakakita ng comfort. Nasaan ang comfort? Nasaan yung pangarap? Baka dyan kayo magtagpo. Or may ilang taong magbigay daan para kayo pagtagpuin. Okay? Mas komportable yung setting. Ayan. Sige, add tayo. Ano pa kailangan? Ayan na. Uy,
Neptune, this is the planet of dreams. Your hopes, your wishes, the star. Parte itong taong ito sa pangarap mo or naging pangarap mo before. Maaring may pag-angat niya. Fire. Sagittarius, a fire sign. May pag-angat ng init. Saan kayo nag-iinit? Sabi ko nga, yung passion, napakalawak ng passion eh. Yung mga hilig, sabi ko nga, or kahit dito sa mga simpleng kagustuhan nyo, sports, hobbies na meron kayo, baka dyan kayo magkita. Yung mga inner calling or purpose nyo, kung saan kayo hihilahin ng init, fire, at ng inyong mga pangarap. Neptune. So, pwede rin po for some of you, anything in regards pagdating sa secrets. Yes, maaaring merong sikreto, nagsisikreto dito. Sabi ko nga crush. Bakit yung energy ni crush? Reversal, baka merong pag-amin or merong ma-reveal. Kasi sumasakit na yung ulo, sinasarili ito. Ikaw yung pangarap. Or for some, napakalawak nito. Pumapasok na ito sa iyong panaginip, reversal. Neptune is a planet of dreams. Sa mas practical, baka napapanaginipan mo na siya or ikaw ito. Ganun. Neptune is about healing. Ayan, stress-free na. Healing physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Wala na yung pagsakit ng ulo, kaya naiwan ko yung comfort o yung pagkakalma. Kapag nagkita kayo ulit nito, kahit out of the blue, kahit gulatin ka, andun yung init, may spark. At the same time, kalma lang. At maaaring dyan mo masabi na, ay, ito na, si the one. Why not? Or anything pa rin in regards, pwede rin po. If ever lang naman, add ko to, kayo nagtatrabaho sa foreign lands or may kaugnayan sa hospital facilities, ma-add ko lang yun. Okay? Kasi dyan din yan pumapasok. Depende na sa sitwasyon. Kahit pare-para kayo ng sign, iba-iba pa rin po ang bawat isa. Pero may pagkakalma. Hello, love again. Ito yung umaangat na enerhiya para sa inyo. November to December 2024, Sagittarius. Hello, love again. Capricorn, sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan o sa paanong paraan kayo magkakaroon ulit ng koneksyon? Yung energy po na ating hihingin, this is from November to December 2024, will be straightforward at hindi natin pipigilan kung ano man yung maaring tumalon sa iyong baraha ngayon. Napakalawak kasi ng usaping pag-ibig, relasyon. We'll see. Will be straightforward. Hopefully you're ready, Capricorn. Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? November to December 2024. Hello, love again, Capricorn. Sino ang magbabalik sa iyong buhay? Message. Guidance po para sa mga Capricorn. Anong kailangan nilang marinig? Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay, Capricorn? Guidance, ayan o. May umaangat pa sa kamay ko. So, ayan na. Tumatalon pa. Sige, add pa tayo dyan. Okay. Hindi natin pipigilan ang mga umaangat. Ngayon pa lang. Capricorn, sino ang taong ito na siyang maaaring magbalik sa iyong buhay? Message. Add pa tayo. Capricorn, ayun na. Isa-isahin po natin. Okay. The Wheel. This one is in reverse. Medyo marami pala sila. Hindi natin pipigilan. The King of Cups, reverse. Four of Cups, reverse. The King of Wands. Okay. The Five of Cups. Eight of Pentacles. 5 and 10 of Pentacles. Okay, so ito na naman. Merong hugot, Capricorn. Merong hugot. This is someone, ito why I'm getting a message. Una-una na. For some of you, na meron ng sariling mga pamilya, pero in a way, nagkaroon kayo ng detachment, disconnection sa family, hindi naging madali.
It could be physically, mentally, emotionally, or even financially. Nagkaroon po ng difficulty, challenge, and this time, gusto nito sanang maikot, Wheel of Fortune, mapaikot at mapunta ulit sa'yo, sa inyong pamilya. Para sa ilan, okay? Just only take what resonate. Gusto po nito or nanaisin nitong i-work out ulit kung ano kayo from the past. Or other messages. Merong humihingi ng justice or ng hostisya na may kaugnayan sa relasyon. Andito rin po pamilya at pera. Okay? Anything or anyone related sa past na nagkaroon na po ng endings. Okay, ending, natapos na to. And this time, maaring merong gustong humingi ng tawad. Kahit sa simpleng closure, reversal ang energy, Capricorn. So in a way, maaring dama mo to. Or itong person talaga. Hindi naging maganda yung takbo ng buhay or ganap sa ilan sa inyo. Itong connection na ito. Okay? Straightforward. At para bang ang ilan ay hindi agad-agad ito matatanggap. Or mapagtatanong, bakit ka pa nagpaparamdam? After all, ayan, may hugot, no? Lalo pa medyo, meron ako nakitang mentally, emotionally, physically, again, or even spiritually exhausted, pagod, drained. Kita mo siya, 5 of Pentacles. 10 of Pentacles reverse, 8 of Pentacles, 5 of Cups. So, may ilang regrets, may ilang disappointments, tension, conflict, someone from the past. Kung meron na kayo naiisip kung sino man ito, again, may kaugnayan po sa pamilya. Pwedeng asawa mo to, ex-husband, wife, or partner in life, napakalawak niyan. Trabaho, andito rin. So, kahit pa pare-pareho kayo guys, ng sign, magkakaiba pa rin po ang bawat isa. May ilang issues, tension, na in a way, hindi pa rin buo, okay? Ngayong November to December. So, kung mag-apply man ito, Capricorn, huwag ipilit. Lalo baka gulatin ka nito andyan sa harap mo or merong hi and hello, love again. Hindi kailangan ipilit kasi sa true lang, gaano man kahanda, the King of Wands ay narito. Andito pa rin yung ego, yung pride, hindi pa ganon kabuo. Merong difficulty pa. And it's a process. Huwag lang kayong magmadali. Bumuo ng desisyon or pag-aksyon. If ever meron talagang umangat at magbalik, magparamdam, kahit sa simpleng hello love, again. Okay, ito yung enerhiya na umaangat. Pag nilay-nilayan, the 4 of Cups, King of Cups, both are in reverse. This is something lalo po kung meron talaga kayong hugot na pinagdaanan together from the past. So, huwag niyong agad-agaran ay harapin ang isa't isa na kung saan magmamadali kayo sa mga sitwasyon. Kahit na andun yung excitement, nag-iinat kayo, ready kayo, take it easy. Slowly but surely. Other messages, naaring ito po ay may kaugnayan din, papasok natin, someone na merong secret. Dalawa to. Secret na merong derechahan. Secret na merong gusto sa inyo or ayaw ka nito. Ay merong someone, ito pwedeng nangyari na. Okay? At this time, hihingi ng kapatawaran or gustong magkaroon ng closure, mabigyan ito ng ending. Secret. Could be a lover, an enemy. Yes po. Or itong ilang insecurities sa ilang tao sa iyong paligid. And this time, may pagbabalik para humingi ng kapatawaran. Hopefully, ganun talaga. At hindi na ito something na ngayon palang aangat or merong aangat talaga ulit na tensyon. Sana mas mapaangat yung pag-unawa at pagpapatawad. Okay, ding energy at tayo. Derechahan, Capricorn, sino ang taong babalik sa inyong buhay? Clarify natin itong ilang sitwasyon na kung saan may hugot. Sino ang taong babalik? Hello, love again. Sino ito? Sino ito, Capricorn? Guidance po. Ayan na. Uy, may hugot talaga.
both water signs, eto guys, hindi kailangan mag-apply yung pinaka sign. Yung energy lamang po ng Cancer and ng Pisces. Yung energy lang nila guys, hindi kailangan. Pero pwede naman kung meron kayong maisip, but regardless, Pisces, Cancer, anyone na may kaugnayan sa pamilya, sabi ko nga, or nabuo nyo ng pamilya before, or growing up, kung meron kang ilang nakatensyon, conflict, and ilang issue, drama sa hapon, pagdating sa pamilya, eto na, maaaring merong magbabalik or manunumbalik na ilang memories, kahit sa simpleng memories, or talagang may hi and hello ganapan. Okay, Pisces, eto yon naiiwan ko, sobrang mag-a-apply yung secrets. It could be a secret lover, dalawa lang po, or secret enemy. Oo, sobrang mag-a-apply. May hugot ang ilang messages. Ito yung umaangat para sa inyo. Hello, love again. November to December 2024 energy, Capricorn. Hello, love again. Aquarius, sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Saan o sa paanong paraan kayo maaring magkaroon ulit ng connection? Hingi tayo ng ilang messages para sa inyo. Will be straightforward. Yung energy na ating hihingin, this is from November to December 2024. Okay? At hindi natin pipigilan, Aquarius, kung ano man yung pwedeng umangat sa iyong baraha. Napakalawak rin naman kasi talaga ng usaping pag-ibig, relasyon. We'll see. Okay, hello love again. Sino itong taong magbabalik sa iyong buhay? Message. Aquarius, November to December energy. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Ayun na. Tumalon na. Add tayo. The Fool is in reverse. Aquarius, sa taong ito na nakikinig ngayon, ayan, kumpol na sila. Sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? Ayun na. Uy. Sige. Aquarius, sino ang taong magbabalik sa iyong buhay? November to December energy. Okay, hindi natin pipigilan. Pakita natin isa-isa. Spread po natin. Unahin na natin to. The Fool and the Sun, both are in reverse. The Six of Swords, reverse. The Temperance card. The Page of Wands, reverse. Okay. Hindi kailangan ay laliman or katakutan yung ilang reversal cards. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Nine of Wands, reverse. Actually, yung iba dito, maganda naman. The Hangman ay narito. And the Eight of Cups, reverse. Pumasok na yung pinakasalita dito para sa inyo. Ito yung meron talaga magbabalik. Okay, for some of you, still, tayo ay general reading. Ano-ano to, Moonchild? Okay. Meron pong magbalik mula, unahin ko na, mula sa ibang lugar or ibang bansa na may kaugnayan saan. Okay, umaangat yung energy ng okay. Sa Eight of Cups pa lang eh. Six of Swords. Yung mga, para sa ilan, nagkaroon kayo ng unfinished business. Kumbaga, hindi kayo nabigyan ng pagkakataon para magkaroon ng closure. And this time, babalik ang taong ito para maituwid or maiwasto, Aquarius, yung mga ganap before. Lalo pa kung mag-apply yun, na maaring may kaugnayan din para sa ilan, okay? Sa pera. Or about, ito na, it could be an ex. Yes po, dito na yun eh. Ex-lover or ex-partner in business, especially kung may connected ito sa money for some of you. Or kahit sa simpleng energy, the sun, reverse, yung investment. Physically, mentally, emotionally, totoo naman yan. Naglabas kayo dyan ng enerhiya na hindi naging ganon kagaanan. And this time, maaring matugunan na kayo, maharap kayo, mabayaran kayo. Why not? Umaangat din yung paghihintay kasi dito. The Hangman, the King of Swords. This time, mas
matutugunan, umangat yung pagiging malaya. May freedom na ngayon. Or mas aangat yung pagiging free-spirited nyo, Aquarius. Okay. Para sa ilan na nawawalan ng pag-asa or napanghihinaan ng loob dito dahil hindi siya nagiging madali. Yung waiting game, okay? Maring kung ano man yan, yung hinihintay nyo mula sa aking ilang na mention, eto, may pag-angat na ito'y parating sa inyo. Pwede rin po anything related, usaping relasyon, pasok na natin, 9. Hangman, okay. Anything na may kaugnayan sa kung meron kayong, ilang kaibigan, your friendship, or social groups, limitless kasi with Page of Wands. Kung saan naiiwanan kayo ng mas malawak, meron kayong natututunan pagdating sa ilang network, groups, social groups. Okay, kung meron kayong ilang hindi lang kaugnayan sa pera, if ever, kahit sa simpleng tension or misunderstanding ito, maaring may energy dito na gusto niyang, reversal. In a way, pwedeng dama mo rin. Gusto niyang humingi ng sorry or yun nga, yung closure. Parang hindi kayo naging okay from the past. Kaakibat yung tension. And this time, parang gusto niyang, bago pa man matapos ang taong ito, gusto niyang makaharap ka. Or, sana naman, hindi to, hello, kamusta? Alam mo na yung kamusta, alam mo na yung word after nun. Pwede ba? Pwede bang manghiram? Ayan. Umaangat kasi dito, parang hihirit Meron ako nakikitang pagbabalik, susubok ulit. Dalawa lang yan. Susubok ulit mula dito sa ilang pagsubok na inyong dinanas together. If this is about your ex-partner, lover, or ex-friendship, sabi ko nga, ilang connection mo pagdating sa iyong network na kung saan susubok ulit. Sana this time maharap ka na in a way na mabigay niya yung deserve mo or deserve niya, reversal. Kasi sa true lang, parang meron pa rin ako nakikitang difficulty. Hindi kagaanan. The Sun, the Full, both are in reverse, 9 of Wands. Pero, ayun, yung energy na nakukuha naman natin, sabi ko nga, unang-una, lover, ex-lover, partner in business, or matatawag yung partner in crime, umangat sa inyo, pinaka-umangat, yung babalik ulit. Or pagdating sa money, in regards money, related sa money, finances, kaibigan, or yun, yung ilang if ever meron po kayong community, ayan. Pero nakikita ko naman may pagiging action-oriented, ready, at the same time, tayo kasi general reading, para sa ilan kasi, kulang pa sa enerhiya. Okay, may hugot pa rin. Tingnan natin kung sino ito. Hello, love again. Magbabalik agad-agad. Hindi pa man ako nagsasalita. Gemini and Leo. Yung energy lang po ni Leo and Gemini. Okay. So, kahit over the net ito, maaaring may hi and hello. Hi or hello, love again. Gemini. So, communication, connection, using the internet, technology. Diyan ipasok na yung network nyo na kanina ko pa na mention. Ilang groups, kung meron man kayong community, friendship. Ayan. Especially kung meron kayong hindi ganun nagkagaan ng pinagdaanan. The Sun, Leo. Leo is ruled by the Sun, but the Sun is in reverse. Kung saan kayo naghina? Okay. Sino to? Yung ilang kung saan napangunahan kayo ng kahinaan. Or this is someone na kahinaan nyo at the same time ay kalakasan. Sino yan? Leo is in the 5th house. Ito yung energy, again, hindi kailangan mag-apply po yung kinakasayan. Yung energy lamang ng Leo and Gemini. Leo is in the 5th house of one and only true love. Yung matatawag nyong love.
So, ayun na, pasok na natin dyan. Or, saan yung mga kagustuhan nyo, yung inyong mga extra na aktibidad, kung saan may papasok nyo yung mga hobbies or okay, kung saan kayo nagiging masaya, may travel din dito. The Page of Wands, the Fool, mas merong freedom. Mas, yun lang, parang may pagmamadali ito na lumapit sa'yo. Sana lang hindi siya mapigilan, lalo pa kung hindi pa handa or kulang pa sa energy as I've mentioned. So yun, may hugot. Ano yan, Moonchild? Sino itong pwedeng magbalik sa aking buhay? Summary tayo. Summary? Ang dami kasing bumagsak pagdating sa mga Aquarius. So, nakaka-overwhelm. Could be an ex. Ayun na, 8 of Cups, 6 of Swords, ex-partner, ex-lover, businessman ito or anything related sa money or may patungkol sa inyong mga kaibigan, groups, community. Okay, at kung saan merong pagkakautang, pagkukulang, kahit sa simpleng enerhiya, para sa ilan ito yung hinihintay nyo na matagal na. Okay, and this time claim natin na makarating siya sa iyo, mabayaran ka, or kahit paano, matapos if ever meron kayong ilang unfinished business together. Ito yung umaangat, Hello Love Again, November to December 2024 energy para sa inyo, Aquarius. Hello, love again. Pisces, sino nga ba ang taong magbabalik sa inyong buhay? Saan o sa paanong paraan kayo magkakaroon ulit ng connection? Tayo po ay general reading, just only take what resonate. Ang kukunin nating enerhiya ay mula sa buwang ito, November to December 2024. Hindi po natin pipigilan kung ano man yung pwedeng umangat na messages. Napakalawak rin kasi talaga naman ng sektor ng pag-ibig, relasyon. Just only take what resonates. Sino ang taong ito? Hello, love again, Pisces. Sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? Message? November to December energy para sa mga Pisces na maaring makapakinig. Sino ang taong babalik sa inyong buhay? Mensaheng gabay po. Ayun na, may umangat na. At pa tayo dyan, hindi natin pipigilan yung ilang bumabagsak. Pisces, hello love again. Okay. Sino ang taong ito na mailang bumabagsak? Magbabalik sa inyong buhay. Sa taong nakikinig ngayon, Pisces, will be straightforward, hopefully. Sino ang taong ito? Okay, mukhang kailangan ko pang mag-add. Pisces, ayun na. Uy. Sige po. Page of Wands, the Two of Wands. So, nag-highlight dito, unang-una pa lang. Ang travel. Uy, travel. Maring meron kayong ma-discover din sa isang tao. O ito na yon, yung tao. It doesn't matter kung ito ay, basta merong distansya. Kasi tayo ay general reading. Kung hindi man ito long distance relationship, someone na nakarelasyon nyo na, over the net, why not? Pwede yung energy ng traveler, explorer, adventurous, yung ganon. The Devil. Hindi po kailangan katakutan or laliman, but this might be someone na kung saan ay hindi naman wala namang perfect pero maaari din naman para sa ilan, ito ay someone na demonyo. Ayan. Huwag tayo magiging practical, okay? Pero maaring ito ay may pagkasobra. Sobra sa isang sa pagiging materialistic or may pagka-obsess financially. Ito yung ilang quality. Okay, nauuna itong ilang messages para sa inyo, Pisces, na may kaugnayan sa trabaho, money, or family. Just only take what resonate. Napakalawak. Two of Cups, ito na, lovers, ex-lover, Nine of Wands, naiwanan kayo ng difficulty.
nagkaroon ng imbalance dahil sa pagkasobra ng isang taong ito or ilang taong ito. Depende guys, Pisces, kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba ng sitwasyon ng bawat isa. So doon sa ilang aking na-mention, unang-una, traveler or nasa ibang bansa ito. Kung hindi man, magkokonekta kayo kahit over the net, merong hi and hello, love again. Or someone, ayan, the devil, may pagkasobra, very unhealthy yung naging relationship mo sa taong ito. In regards money, work, especially, yes po, someone na marahil katrabaho mo to before, especially merong kayong tensyon, nakaakibat ay pera, kung hindi man ay yung pagiging challenging or competitive, yung ganon, para bang may hindi pagkakaunawaan, may ilang difficulty, and this time, pwedeng mag-reach out, merong mag-reach out. Sabi ko nga, kahit over the net lamang po ito. Okay. Merong direction, umaangat ang change of direction. Maaaring ito yung someone na umalis na or lumayo, malayo ang tingin. Sabi ko nga, may direksyon, may travel. Depende, pero nagkaroon ng ilang delays. And this time, gusto nitong kumonekta. Maaring magbalik siya. Kahit sa simpleng kamusta. Okay? Para punan itong ilang naging kakulangan or pagkasobra. Dalawa lang naman ito. Either merong nagkulang or may sumobra. Naging challenging, may difficulty yung pagsasama or yung connection ito. So ano to? Ang dami, no? Unang-una ang sektor, ayun na, lovers, an ex-partner, lover, 2 of cups pa rin ay narito. Someone na medyo naging siya, parang masyadong minahal niya yung sarili niya or nag-focus siya doon sa sarili niyang kapakanan. Okay, naging obsessed siya doon sa ilang sitwasyon in regards money, work, sabi ko nga, katrabaho ito. Or it could be your boss, why not? Para sa ilang teammates, workmates, yung energy na yun. Partnership in business man ito or relationship, personal relationship, may difficulties. So hopefully, lalo kung this is something nakapagpabagabag, wow, may hugot na naman, nakakapagbagabag. Tama ba? Okay na yung una eh. Sa'yo or sa kanya, reversal yung energy. Parang matagal niya na rin itong nilulook forward ang makalapit sa'yo, ma-approach ka. Hopefully, okay, if ever mag-resonate man sa'yo. Pero unexpectedly, maaring mag-pop up na lang ito sa inyong mga messenger, why not? Or may friend request na pala na meron tayong nakikita kasing long distance para sa ilan. Okay? Sige po, kuha tayo. At tayo additional. Pisces, sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? Sino ito, Pisces? November to December energy. Hello, love again ba ito? Sino ang taong magbabalik sa inyong buhay? Ayan na. Ang dami, pero ito yung pinaka-umangat. Capricorn and Earth. Okay, so practical ang umaangat, Pisces. Actually, guys, the Devil card, this is a sign, this represents the sign Capricorn. Very kasi workaholic, goal-oriented. Pagdating sa career, 10th house of career si Capricorn. So, ayun na. More on sa career, guys. And earth sign, money, may kaugnayan sa pera. Or kahit kayo dito sa isang relasyon na, maaaring ito yung naging issue nyo or naging tension nyo, pera pa rin, or anything regards or related to travel, international matters. Challenging. But at the same time, maaaring kasi naging practical ang energy na umaangat sa kanya. Or gayon din sa'yo. So, this time, gusto nitong maibalanse 2 and 2 ang inyong connection. So, hindi imposible na mayroong mag-reach out
sa inyo anytime soon. Or mapaangat yung pagiging humble, grounded, hopefully, ng taong ito. Ito yung umaangat, hello, love again, November to December 2024 energy para sa inyo, Pisces.